So, hi everyone! Welcome sa ating podcast. Ako si John Ray Kilantang and today, pag-uusapan natin ang isang super exciting topic, Web 3.0, ang future ng internet. Go! Ano ba ang Web 3.0? Quick recap muna tayo. Naranasan na natin ang Web 1.0 at Web 2.0. Ano nga bang Web 1.0? Ito yung pinaka-early stage version ng internet. Static lang. Halos basa ka lang ng info. Walang masyadong interaction. Ano nga ba ang Web 2.0? Ito yung ginagamit natin ngayon. Ito ay may mga social media katulad ng YouTube, TikTok at Facebook. Interactive ito, pero hawak mostly ng malalaking companies. Ngayon, papasok na tayo sa Web 3.0. Tinatawag din siyang semantic web or decentralized web. Mas advanced siya, mas smart, mas personalized, at mas kontrolado ng users. Ngayon, papasok na tayo sa Web 3.0. Tinatawag din siyang semantic web or decentralized web. Mas advanced siya, mas smart, mas personalized, at mas kontrolado ng users kaysa ng big corporations. So, pumunta naman tayo sa key features ng Web 3.0. So, ano nga ba ang special sa Web 3.0? Ito yung mga main features niya. Number 1, decentralization. Instead na nakastore lahat ng data sa servers ng Google or Meta, gagamit na tayo ng blockchain. Ibig sabihin, ikaw mismo may-ari ng data mo. Next naman is yung artificial intelligence or AI. Magiging smarter ang internet gamit ang AI. Mas nakakaintindi siya ng content at context, kaya mas accurate at personalized yung mga results. And next naman is yung semantic web. Hindi na lang keywords ang binabasa ng computer, kundi yung meaning ng word, so mas connected at meaningful yung mga info. And yung last naman is yung 3D at virtual experiences. Yung Web 3.0 ay hindi lang text at pictures. Papasok din dito yung metaverse, VR at AR. Imagine, pwede kang pumasok sa virtual mall, manood ng concert, or even mag-class online. Parang real life. So, bakit nga ba importante ang Web 3.0? Okay, so bakit nga ba big deal ang Web 3.0? Una dito, data ownership. Hawak mo na mismo ang identity at info mo online. Next is privacy and security. Mas safe and transactions at mas protected ang personal data. Pangatlo, opportunities. Dito pumapasok ang mga bagong karir at negosyo like crypto, NFTs at digital assets. In short, Web 3.0 is giving us more control, more security, and more opportunities sa digital world. Una is data ownership. Hawak mo na mismo ang identity at info mo online. Pangalawa is privacy and security. Mas safe ang transactions at mas protected ang personal data. Pangatlo, opportunities. Dito pumapasok ang mga bagong karir at negosyo like crypto, NFTs, at digital assets. So, ayun. From Web 1.0 na puro basa lang to Web 2.0 na super interactive, and now Web 3.0 na decentralized, smarter at immersive. Ang internet ay patuloy na nagla-level up, and we are all part of it. Ako po si John Ray Kilantang. At ako naman si Marie Syra D. Compra. At ako naman po si Anika Kise Makino. Thank you for joining us today. Don't forget to like, share, and subscribe for our podcast. See you sa susunod. Tada! Paalam! Yay!